Darating kami sa inyong tabi para malunasan sa sakit ng bayan. Kahit malayo, umulan, umaraw, dala-dala namin ang inyong kailangan. Darating kami sa inyong tabi para malunasan sa sakit ng bayan. Darating kami sa inyong tabi para malunasan sakit ng bayan. Oo, kumusta naman kayong dalawa? At Mabuti po. mabuti naman. Salamat po at inimbita kami dito. Maaring nagtataka kasi ang mga tao kung bakit tayo magkakasama, lalo na dito sa pagkakataong ito. Pero may tanong ko sa inyo, nung kayo ba'y pumasok sa aking hosting class, ano pa talagang balak niyo nun? Gusto talaga namin matuto, Kuya Boy, ng hosting. Okay. At one day makagawa ng isang show. Kasi ako ang reaction ko nung una, parang mga doktor, sabi ko, parang kinakailangan ba ng hosting skills pag nag-i-examine ka ng... Di ba, siyempre yun ang unang pumasok sa aking isipan. Sabi ko, bakit kaya sila nag-enroll dito sa hosting class sa ABS-CBN? First day of class, di ba, siyempre nagkakilala kayo ng mga estudyante doon, Willie. Anong sabi sa inyo? Mga doktor kayo, tapos nandito kayo sa ABS-CBN. Oo, kaya namin kinuha kasi talaga yung class. Nalaman namin na kayo ang magbibigay ng hosting class. Okay, kayo ba ay may natutunan naman doon sa hosting class? Napakarami po. Napakarami naman. Ang naramdaman namin, Kuya Boy, mas gumaling ang pagtingin namin sa pasyente after the hosting Talaga? class. Oo. How? Mas nahuhuli ko yung iniisip nila, mas mabilis, mas lively kami makipag-usap, mas in the moment kami. Hindi katulad dati na medyo takot kami. Puro sakit. Wala na yung personal na bagay. At bahagi kasi ng pinag-aaralan natin, at hanggang ngayon nga, pati kami, bahagi ng ating pinag-aaralan, talaga yung pakikinig. Yung the moment. In the moment. Yung halaga nung sinasabi, kung paano sinasabi. At mahalaga yan sa may sakit. Lalo na sa may sakit dahil nangangailangan ng mas malaking atensyon. Di ba? Madalas kasi dati, Kuya Boy, siguro karamihan ng mga doktor, medyo pinipigil namin yung sasabihin namin eh. Parang ayaw namin ilabas. Pero ang tinuro nyo sa amin, kahit tama man o mali, basta tunay, galing sa puso, that's real eh. That's still true. Maganda pa rin. Naniniwala pa rin ako doon. Ang mabuti naman, at least may relasyon at napunta tayo dito, pinagsama natin ang bayan at ang mga doktor at ang hosting, kaya narito tayo. Masaya. Pero nung dati, Kuya Boy, una-una, alam niyo naman, ayaw namin humingi ng tulong sa inyo, nahihiya kami. Kaya nagsikap kami, ginawa namin yung makakaya namin sa sarili naming paraan. Kaya nga napunta kami sa isang cable TV, kaya lang after 1 year, parang walang pinupuntahan. Parang hindi na kami aangat, parang doon na lang kami may stop for 5 or 10 years. Kaya nilakasan namin loob namin at sumunod kami sa inyo. Tsaka Kuya Boy, lagi pong sinasabi ng mga tao, kailan ba kayo lalabas? Lagi lang kayo nakaupo dyan sa silya ninyo. Kailan ba niyo pupuntahan itong mga Ito na yun. sakit? Ito na yun. At saka yung sinasabi mo, Willie, na you asked for help. Tama yun. May mga pagkakataon naman, hindi lamang dito sa ating industriya, pero sa buhay, na hindi sakop, parang kami yun eh. Pupunta naman talaga ako sa inyo kung meron akong nararamdaman dahil yun ang inyong field of expertise, ika nga. So, taking that step is actually an empowered move. Ika nga, di ba? Kasi hindi naman para sa inyo itong ginagawa ninyo eh. Para naman sa, hindi lang para sa atin, para sa mga taong matutulungan. Napaka-importante ng mensaheng ibinibigay at ibinabahagi ninyo sa mga manonood. Tsaka Kuya Boy, natutulungan din kami sa sarili namin. Totoo sa yun. pagtulong sa iba. Totoo yun. Meron niyang kasabihan sa pag-i-interview sa mga panayam, sa mga pag-uusap sa telebisyon, na the more I ask about you bilang panauhin, the more I learn about myself. And this is a dictum, I think, that will continue to be effective and to be real dito sa ating ginagawa. Maraming salamat.
Panibagong araw, panibagong assignment mula kay Kuya Boy. Pakinggan muna natin. Doc Willie, Doc Lisa, punta naman tayo sa Moriones, Tondo. Abay, tumawag sa atin ito si Pastor June Anyasco. Ang sabi niya ay meron daw bata, si Ronwell. 2 taon ito, at ang kanyang ina na si Bernadette. Meron ito congenital heart disease. Tamang-tama ito dahil linya ito ni Doc Willie, kailangan yata ng operasyon. Hindi ako sigurado, pero tingnan nyo na lamang, kailangan daw talaga ng tulong, sabi ni Pastor June. Samantala sa Moriones pa rin, Doc Willie at Liza, merong isang bata, si Andre, 2 taon din. At ang kanyang lola, ang nagsabi naman na sa atin ito ay si Kagawad William. Kailangan din ng tulong. Medyo malnourished yung bata at kailangan talaga ng medication at tulong. So, bahala na kayo. So, Willie, maganda tong 2 kasong ni Kuya Boy ngayong araw Lisa, na to. yung unang case ay may sakit sa puso, 2-year-old siya. Oo. Kailangan na siya operahan, pero siguro kulang ang pera or hindi nila alam paano gagawin. Sana matulungan natin siya. Tignan natin tong kaso. At ito namang pangalawang kaso ay 2 years old din. Sa puro tayo mga bata Oo. ngayon. Ang problema niya, medyo undernourished siya. At iniwan na siya ng mga magulang niya at nasa pangangalaga ng lola. So sana matulungan natin yung lola, paano alagaan tong batang to. Tignan natin bakit siya malnourished. Oo. Kung bakit siya malnourished at ano magagawa natin sa karamdaman niya. Sige, tara na. Sige, Let's tara go. na. Kung makikita nyo kasi itong puso niya, nakikita nyo yung tibok ko, tumitibok siya eh. Tulungan niya po ang anak ko. Kasi po kailangan na po niya maopera sa puso. Para po madugtungan yung buhay niya. Bawat problema may kalutasan.